Maraming salamat at sa reporter na isinama ang US Global Alert. Isa itong sitwasyon na hinaharap natin, hindi lang ng mga Jordanian o Amerikano. Isa itong pandaigdigang banta mula sa mga kriminal na namumuno sa Iran. Malinaw na gawa ito ng kawalan ng pag-asa. Magpapakawala sila ng mga rocket kung saan-saan at may tina-target. Karaniwan nilang sinasabi o inaangkin na tinatarget nila ang malaking satanas at maliit na satanas na tumutukoy sa Amerika at Israel. Sinusubukan nilang ibenta ang kanilang kwento ilang buwan na ang nakalipas na ang hukbong himpapawid ng Jordan ay nagpapabagsak ng mga missile na umaatake sa mga Israeli na siyang umaatake naman sa mga tao sa Gaza. Napatunayan na isa itong kamalian at maling pahayag. Dahil na yon, malinaw na ang rehimen sa Iran ay tinatarget ang Jordan, Kuwait, Bahrain particular, habang sinusubukan nilang gumawa ng isang bagay. Tingin nila dahil sa lumalaking presyon, maglalagay ng presyon ang mga gobyerno at tao ng mga bansang ito sa lokal na otoridad o sa mga Amerikano. At wala itong patutuuhan dahil si Trump na yon ay gumaganti ng todo. Lahat ng tao sa rehiyon, hindi lang sa Jordan, lalo na sa rehiyon ng Gulf, ay nagpapakita ng pagpipigil sa sarili. Pero sinasabi nila na hindi ito walang hanggan. Ang ganitong klase ng pasensya, ayon sa ilang opisyal, ay matatapos din. At walang nakakaalam kung paano ito maaari magbago. Baka ilang oras lang matapos ang World Cup ay nagsasaya ng lahat para sa Espanya o Argentina. Baka magdiwang din ang mga Iranian sa pagbagsak ng kanilang rehimen. Ang rehimen na yon ay namuno ng 47 taon sa pamamagitan ng takot at napatunayan talagang sila ang sentro ng kasamaan dahil ngayon ang banta ay hindi lang laban sa mga target militar gaya ng kanilang sinasabi. Tina-target na nila ang mga sibilyan. Gaya ng mga may kinalaman sa kuryente at desalination ng tubig. Itanong ko lang, kasama ang ekonomiya. Kasi kung tina-target mo ang Eilat at Aqaba, ibig sabihin, pati ekonomiya at turismo ang target. Tama, magtatanong ako rito. Sinubukang umiwas ng Jordan sa digmaan. Posible pa ba o kapanipaniwala pa bang manatiling neutral ang Jordan? Salamat sa tanong, ma'am. Ang pagiging neutral ay nakabatay sa moral na paninindigan at pananaw. Hindi ka maaring manatiling neutral pagdating sa pagtatanggol ng iyong bansa. Hindi ito isang pagpipilian. Isa itong panunumpa. Bawat sundalo at sibilyan sa anumang bansa, tulad ng Jordan o Israel, ay ipagtatanggol ang kanilang bayan. Tinatakot ng mga Iranian ang mga sibilyan sa pag-atake sa ganitong mga sibilyang target na madaling puntiryahin. At iniisip nila na mahina ang mga ito, pero hindi naman talaga. Dahil ayon kay Pete Hegseth, ang kalihim ng digmaan, hindi na depensa, kundi digmaan. Sinasabi niya na ang ginawa nila laban sa mga sundalong Amerikano na naglilingkod sa Jordan ay magpapalakas ng determinasyon ng Amerika at ng mga kaalyado nito na ipagtanggol ang rehiyong ito, ipagtanggol ang mga Amerikano, at ipagtanggol ang mga tao ng mga bansa sa gitnang silangan. At muli, upang ipagtanggol ang malayang pagdaan pagdating sa Strait of Hormuz. Salamat Bashar Jarar sa pagsama sa amin ngayong hapon. Pinahahalagahan namin ito. Walang anuman, salamat sa pag-imbita. Ngayon, kasama ko sa studio si Senior Correspondent para sa Gitnang Silangan, Ariel Oseron, para sa karagdagang impormasyon tungkol dito. Nabanggit ng ating panauhin ang mga misil sa Jordan at Kuwait, particular ang pagtama sa planta ng kuryente at desalination sa Kuwait. At 70% ng inuming tubig ng Kuwait ay nagmumula sa mga desalination plant na ito. Talagang maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa populasyon. Bakit pipiliin ng Iran na atakihin ng Kuwait at ang kanilang sibilyang infrastruktura, particular na ang infrastruktura ng enerhiya? At bakit nila pinipiling gawing target ang Kuwait? Hindi lang Kuwait ang target, pati sibilyang infrastruktura sa Jordan tinatamaan din nila. Ginawa na nila ito dati sa UAE, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia. Ginagawa nila ito dahil isa silang rehimeng terorista. Ganyan ang ginagawa ng mga terorista. Tinatarget nila ang sibilyang infrastruktura para magdulot ng takot sa mga sibilyan at may sulo ang sarili nilang pampulitikang agenda. Iyan ang sagot kung bakit nila ito ginagawa.
Pero kung susuriin pa sa estratehiyang militar, may dalawa silang pangunahing layunin. Isa ay gamitin ang mga bansang ito para atakihin sila kung saan masakit. Tinatarget ang mga sibilyan at infrastruktura ng sibilyan para pilitin ang mga bansang ito na pilitin ang US na itigil ang pag-atake nito laban sa Iran. Sa mas malawak na tanaw, nais din nilang paalisin ang mga puwersa ng US sa riyon. At sa pag-atake sa mga bansang ito, pakiramdam nila na mahihikayat nila ang mga ito na paalisin ang presensya ng US dahil sa kanilang pananaw, alam mo na, ang presensya ng US ang nag-uudyok ng mga pag-atake sa mga bansang iyon. Kung wala nang presensya ng US, titigil na rin ang mga pag-atake. Pero alam natin hindi yan totoo dahil tinatarget din nila ang mahahalagang infrastruktura ng civilian, hindi lang militar ng US. Ibig sabihin, target nila ang mga bansang ito at gusto nilang ipakitang sila ang dominante sa reyon. Gusto nilang ipakita na sila ay isang puwersang hindi maaring maliitin, lalo na pagkatapos silang atakihin ng Estados Unidos at Israel. Dahil kontrolado na nila ang kipot ng Hormuz, hindi nila bibitawan ang baraha nila anuman ang mangyari. Iyon ang nais nilang iparating. At gayon din, umaakto sila ng ganoon. Para sa kanila, ito ang digmaan para sa Strait of Hormuz. Sa digmaang ito, lahat ng target ay pwede, pati pag-atake sa sibilyang infrastruktura ng mga bansang di kasali. Parang ang malaking siga na inaaway ang mga mas maliliit na bata sa paaralan. Dahil sa ngayon, mababa pa ang panganib. Sa ngayon, mababa ang panganib para sa Iran dahil hindi inaasahang biglang maglulunsad ang Kuwait ng malawakang pag-atake sa Iran. At kung mangyari man iyon, wala rin namang masyadong mapagkukumpalahan. Sila ang original na siga pero may isa kung susundan na niyong halimbawa na parang nasa pader, may isang batang hindi nila ginagalaw sa playground at iyon ay ang Israel. At iyon ay dahil natatakot sila sa gante ng Israel. Tulad ng sabi mo, alam nila na ang pag-atake sa mga bansa tulad ng Kuwait, Jordan, na may maliliit na militar at limitadong kakayahan sa pagganti, alam nilang madali lang ang mga iyon na target. Pero hanggang ngayon ay nagtimpi sila na atakihin ng Israel dahil alam nilang magbubukas yun ng napakalaking problema para sa kanila kung gagamitin natin ang termino na ginamit ni Pangulong Trump noon. Sa huli, ang sinusubukan nilang gawin ay ipakita ang kanilang dominasyon sa rehiyon. Sinusubukan nilang ipakita na hindi na sila basta-basta aatakihin at mananatiling walang ginagawa. Nakakalungkot na ang kanilang pagganti ay nakatuon sa mga inosenteng sibilyan at sa infrastrukturang sibilyan sa mga bansang hindi naman talaga sangkot o umaatake sa kanila. Iyan ang dahilan kung bakit hindi nila makuha ang kanilang layunin. Sa halip na ilayo ang mga bansang Arab sa Gulpo mula sa Estados Unidos, lalo mo lang silang pinaglapit.